Ako nga pala si Melvin Sidocon from Indang, Cavite. Yan. Ah, 9 years na ako dito sa Korea. Natanda ko pa nung dumating ako sa Korea, 2016. Ah, natanda ko pa noon na tulad ng aking mga kaibigan, dala-dala ko rin ang aking mga ang pangarap dito sa Korea. No? Pero sa kabilang banda, meron akong struggle din nung dumating ako dito sa Korea, ano, lalo na sa pagdating sa language barrier, ano. Dahil nung dumating ako sa Korea, sa company namin, wala akong natatnan na Pinoy. Ako yung kauna-unang Pinoy na dumating sa company namin. Tapos yung isa kong kaibigan kasama, si Christian, ano yun, after ilang days lang dumating. So nung dumating ako dito, sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula na mamuhay dito sa Korea dahil pagdating ko dito, kinabukasan nasira agad yung cellphone ko eh. So walang kaalam-alam yung family ko kung nakarating na ba ako dito, kung ano nangyayari sa akin. Hanggang sa Friday ako dumating, Saturday, trabaho agad. Talagang kahit hindi ko pa masyado alam trabaho, pinagtrabaho agad, OT agad ano. Tapos nung mga Sunday, malakas kasi. Nung una namin kapal, malakas talaga. Tapos hanggang sa sinamahan ako ng anak ni boss sa Asia Mart, pagilihan ng mga pagkain ng mga Pinoy, ano. Doon ko nakilala yung mga Pinoy na nagmagandang loob sa akin na, uy, Pilipino ako, bago lang ako dito eh, wala, nasira ang cellphone ko. So tinulungan ako ng mga Pinoy na nadatnan ko na binihiram ako ng cellphone, pinatawag ako sa family ko, yun. Kaya salamat doon sa mga Pinoy na yun na tumulong sa akin nung time na yun. Hanggang sa nakontak ko yung family ko, ano. Shoutout sa mga tumulong na yun. Alam niyo na kung sino yun. Kaya hindi mo makikita. Pero pagdating naman sa trabaho, diyan ako na-challenge talaga. Sinubok talaga yung yung kakayahan, ano. Kasi sa trabaho talagang nahirapan ako sa pagkikipag-usap sa aking sa Kongyang Jianglim namin. Kung paano i-operate yung machine, paano gawin yung trabaho, ano. Talagang nahirapan, laging mainit yung ulo niya. Laging mainit yung ulo nung time na yun dahil hindi ko maunawaan yung sasabi niya, ganito, ganyan. Pero kung pagdating sa trabaho, kaya ang trabaho. Kung tutusin nga, mas mahirap pa yung trabaho ko sa Pinas eh, kasi dito sa Korea. Pero alam niyo yun na pinagpili ko talaga na sana kayanin na trabaho kasi yung pakikipag-usap talaga, napakahirap talaga dito kasi lalo pag hindi ka ganun kagaling magsalita ng Korean, ano. Puro ne. Yung mga ganun lang. Pero unti-unti nakakapag-adjust, unti-unti ay natututunan yung trabaho, unti-unti ay na-adapt yung pananalita, ano. Natandaan ko pa nga yung experience ko na may bumisita sa aming labor, bago pa lang ako noon, ilang weeks pa lang. Sinabi ba naman dun sa labor na ang hirap ko daw turuan. Ang hirap ko daw, ayun, so, mag-guess, ganyan. Nahihirap talaga ako sa pananalita nung time na yun. At akala ko nga itatanggalin ako sa company nung time na yun eh. Na sinumbong ako, sinabi sa labor na gano'n. Pero hindi naman. At praise God. Praise God dahil yun, minsan test lang pala sa atin yung gano'n, yung mga ganong bagay na kung hanggang kailan natin kakayanin yung mga ganong test na pagsubok sa atin. Pagdating sa trabaho. Pero kahit mabigat, kahit mahirap yung pakikipag-usap, mahirap yung sitwasyon doon sa trabaho, andun yung pressure. Kung totoo mahirap talaga, pero mas nangingibabaw sa akin yung pangarap na dala-dala ko sa Korea nung time na yon dahil mas mahirap sa Pinas eh. Mas mahirap ang buhay sa Pinas pagdating sa financial, ano. Kasi hindi mo talaga makita hindi naman sa inaano natin yung Pinas, pero hindi mo talaga makita yung pangarap sa Pinas kung ordinaryong manggagawa ka lang. Pero dito sa Korea, sa grace ng Panginoon, nakarating ako dito. Kumaga, dito ko na-visualize yung mga pangarap na dati ay, unti-unti ay binigay ng Panginoon sa akin, ano. At, pagbuhay sa buhay Korea, yung time kasi na dumating ako dito, sobrang lakas ng company namin. Napakalakas talaga kasi bago pa lang yung company namin, 1 year pa lang. At, dumating ang time na 3 months siya tayo na straight, wala kaming pahinga. Talagang puro kami trabaho ng aking kasama na si Christian Baldo. Hanggang sa wala pahinga talaga. Sabi ko grabe ang pero masaya kasi syempre alam mo masasahod ka ng malaki eh. Makakapagpadala ka sa pamilya mo, makakatulong ka sa magulang mo, Pero yun yung maganda doon kasi kahit mahirap, at least nakakapag-provide ka sa pamilya mo talaga ng mga kailangan nila.
pagkain, mga ganyan. At sobra akong nagpapasalamat sa Korea kasi siya yung nagbukas talaga sa akin ng pag-asa ba na yung bang kahit pa paano makaahon dun sa hirap ng buhay sa Pinas. At ang maganda sa Korea, maraming tinuro din sa akin ng Korea, hindi lang sa financial. Nakita ko kung gaano dapat pala kadisiplina bilang mamamayan natin na makikita mo talaga ito yung disiplina, mas madisiplina sila, mas malinis, mas maayos yung sistema ng gobyerno dito sa Korea. Hindi sa pinagko-compare ko pero totoo talaga na mas maayos ang gobyerno dito. Hindi ko ikukumpara sa atin walang-wala. Kahit at kaya kumbaga kahit OFW ko dito, kahit mahirap, dahil sa maganda yung sistema ng Korea, maayos yung pagbiyahe mo, maayos yung facility, kumbaga mas nare-relax ka pagdating sa trabaho, pagdating sa mga rest day. Yun lang yung na-experience sa Korea. Mahirap sa una, pero kung desidido ka, kung may pangarap ka, mas mapapadali yung buhay mo dito sa Korea. Kaya kung kayo nangangarap, tuloy nyo yung pag-apply nyo sa Korea at tiyagain nyo lang, pag-pray nyo, unahin nyo lagi, isik nyo lagi muna ang Panginoon para lahat ng lalo nyo sa Korea matutupad dyan. Promise. Ano yan? Proven and tested. Yun lang. Grabe.